Ay, magandang gabi mga boss. Paano? Tapos na maliligayang araw siguro nitong babae na to. Alice Go at 7 iba pa hinatulang guilty sa Pasig Regional Trial Court sa kasong qualified human trafficking yata to. Sige. Update tayo sa mainit na balita na hatol ng korte na guilty kay Alice Go at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, matapos ang mahigit isang taon, nahatulan ng guilty ng korte si dating Bamban Mayor Alice Go at 7 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanila. Life imprisonment kay Rafi ang parusang ipinato ng korte kay dating Bamban Mayor Alice Go at 7 iba pa na kinasuhan ng qualified trafficking in persons. Pero hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Assistant State Prosecutor Olivia Torrevillas dahil daw sa pagiging sensitibo ng kaso. Hindi sumupot physically dito si Guo. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi naman na raw nagdemand pa ang prosecution na mag-appear sina Guo at iba pa ng personal dito sa korte ngayong umaga. Samantala, bukod sa pagkakakulong, pinatawan din sina Guo ng tigda 2 bilyong piso na multa at forfeited din ang buong compound sa Tarlac. Ikinatuwa ng prosecution ang mabilis daw na naging aksyon ang naging takbo ng kaso Rafi na umabot lamang daw sa 1.5 taon. Kaya para sa PAOK, ito raw ay isang symbolic victory, hindi lamang daw para sa gobyerno kundi para sa mga biktima. Bukod sa mga opisyal ng PAOK at prosecution, dumalo rin sa promulgation ngayong umaga si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na kinabahan daw nung una sa magiging hatol ng korte. Masaya raw siya sa naging tagumpay ng kanilang mga operasyon. This is a symbolic victory for the government, especially in convincing our investors na talagang we are trying, the Office of PAOK together with the other agencies is really trying its best to establish a fair and just business climate. Yun ang kailangan natin ngayon. Rafi, after nga nitong promulgation, inaabangan na natin next kung kailan dadalhin itong si Alice Guo base nga doon sa ipinalabas na commitment order kasi kanina sa impormasyon na binigay sa atin ng prosecution, agad raw nagpalabas ng kautusan si judge na mailipat sa CIW or Correctional Institute for Women itong si Alice Guo. Alam mo Rafi, kanina bago mag-umpisa ang promulgation, namataan natin dito ang kanyang abogado pero alam mo hanggang ngayon nag-aabang pa rin tayo sa kanya rito pero hindi natin siya makita. Pero sa pagkakaalam natin, maglalabas daw siya ng statement para sa kanyang kliyente na si Alice Guo. Kaya antabayanan natin yan, Rafi. Alam niyo mga boss, itong si Alice, hindi yung itong nangyari kay Alice Go na to, tsaka yun ang mga nasentensya na yan, no? Mga kung tatanungin mo, mga lang yan gurami, yun yung mga ibang mga malalaking tao sa likod ni Alice Go, hindi ho nila na-aresto. Hindi. Pakinggan niyo Senator Sherwin Gatchalian, auditing those projects, and because of that, this coming 2026 we added 2.3 billion to COA's budget to do pre-audit. Because one learning that we picked up from the flood control issue is COA is undermanned. They cannot inspect all of the projects that DPWH is doing. So in order to plug that gap, we added 2.3 billion in the budget of COA to do pre-audit specifically for DPWH. Should the accountability and COA, daming problema yung COA kay Sara Duterte lang, karami-raming COA ang diba, mga friend? Dinagdagan pa raw yung para magkaroon ng ewan ko. Dahil may 2.3 billion, sabi ni Gatchalian, para ma-monitor daw. Tuloy. And with Alice Go and her cohorts, are there many more that you think should be held accountable? And yet they were... Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Sa akin lang ang nahuli si Alice Go, itong kumbaga sa ginamit lang siya Pero yung mga malalaking tao, nakatakas. Sabi ni Gatchalian, pakinggan niyo. Part of the list. Well, Carmina,
it's sad to say because I saw some of the names in that judgment by the Sad to say, ha? Oh. court. Some of the names are foreigners, and these foreigners are not here anymore. They managed to escape and leave the country when this Pogo thing exploded in the media and also here in the Senate. So a lot of the big names, most especially Chinese syndicates, are not here anymore in the country. So it's sad to say that even though we got a positive conviction, those big names are not here in the country anymore. And until and unless Doon lang tayo. Medyo mahaba ang interview ni Carmina. Oo. Yun na. Yun yung mga big boss. Wala na rito. Itong si Alice Goo na to. No? Kawawa. Ginamit lang ho siya eh. Maliwanag naman, di ba? Yung nasabi ni Gatchalian. Although nagkaroon tayo ng conviction, pero sad to say, na yung malalaking tao, wala na. Nakatakas na, di ba? Si Alice Goo, nakatakas din eh. Nahuli lang ng Interpol, di ba? Tumakas din, na-backdoor din, di ba? Kasama sila, ano yun? Yung babaeng isa. Ano kaya nangyari ron? Nasintensya na kaya yun? Yung kasama niyang babae na para pinabili lang ng suka. Oo. Criselda Ong yata yun. Cassandra Ong. Yun. Ang nahuli ho nila dito, si Alice Goo, kasi nakula po nga doon sa ibang bansa, nahuli doon, tatago, tumakas din, di ba? Hanggang ngayon, di pa malaman kung sinong naging nagpatakas, wala pa rin ganun eh. Kung sinong, wala, basta sila Alice Goo, iisa lang ang sinasalita niyan. Ako Pilipino, hindi ako, puro Pilipino ako, yun ang kaya si Alice Goo, kumbaga sa nagpagamit siya sa mga demonyo. Sarap buhay siya. Naging farm girl siya. Pinanganak ako sa farm. Ganun ganito. Sarap-sarap buhay niya. Kita niyo, may helicopter pa siya di ba? Sa ganda na sasakyan niya. Talagang namuhay siya ng masarap sa ilalim ng pangasiwa ni Satanas. Yun yan. Nung nahuli na siya, wala na yung mga demonyo. Sad to say, sabi ni Gatchalian, di ba? So, ang dapat gawin ni Alice Goo, sa bagay, magturuman siya ngayon, saan hahanapin yung mga demonyo na yun? Wala na nga rito sa bansa. Di ba? Hindi pa rin siya, hindi pa rin successful itong nangyari na to. Ang nahuli nila, kumbaga sa chess, pawn lang. Sabihin na natin bishop, pero yung hari wala, di ba? Talagang lintik ang pagkakagamit kay Alice Goo, galing eh. Namuhay siya sa Tarlac, binigyan siya ng mga negosyo doon, mga manukan, parang nandoon siya, saya-saya buhay niya doon, sarap buhay siya doon. Tapos suddenly, gagawin kitang mayor, sabi ni Satanas. Mag-file ka ng mag-register na, nag-register. First time siyang nag-register bilang Banban Tarlac voter. Pagka-register niya, nag-file na agad siya pagka-mayor. Nung tumakbo siya ng mayor, siyempre, sa dami ng pera. Ang ganda ng mukha ni Alice Goo, talaga anghel na anghel. Di ba? Pati boses niya, anghel na anghel. Di ba? Tapos mga bata, mahal na mahal yung mga bata. Akap dito, akap doon, akap dito, akap. Pagdating ng school year, libre bag, libre notebook sa mga mahihirap na bata. Puta. Pilantropo. Ang labas ni Alice Goo. Talagang santong-santo siya sa Banban. Panalo. Di ba? Maski na siya, hindi naman si Alice Goo. Siya si Go Waping. Ganon na tanga. Ganon na gamit. Itong si Alice Goo. Itong si Go Waping. Pinalitan yung kanyang birth certificate, ginawa siyang Alice Goo, Go Waping siya. Maganda pagkakagamit sa kanya ng sindikato. Ginawa pa siyang mayor eh. Di ba? Teka, saan ba siya nagpapapicture? May mga picture siya, kasama niya si Digong. Di ba? Meron pa nga siyang parang
retrato doon sa bahay ni Digong. May retrato pa siya doon. Oh. Di ba? Oh. Yun, mga pre. Kaya to si Alice Go, kawawa. Pero kung mangungumpisal ito, kakanta ito ng Bayang Magiliw, maraming alam to. Kaya alam, baka hindi nga siya pero baka ngayon, iba na usapan. Mantakin mo, sarap ng buhay niya, no? Di ba, may mga vlogger pa to, eh. Ang daming nanonood dito sa vlog nito dahil, naku, yung dating ng mukha niya, cute, eh. Di ba, mga boss, Tsaka yung boss niya, lambing ng boss, anghel na anghel ang dating. Maraming investigasyon sa Senado. May boyfriend pa nga ito, iniimbestigahan ni Jinggoy, di ba? Ganun ganito. Ano kaya nangyari rin sa boyfriend ito si Alice Go? Hindi ko po siya boyfriend, sabi niya. Di ba? Ito, parehas pa t-shirt, yung mga ganun ang investigasyon sa Senado nun. Talagang inuuro ni Jinggoy itong mag-boyfriend eh. Hindi ko po siya kilala. Mga ganun. Kaibigan ko lang po siya. Mga ganun ang saguran nun sa Senado eh. Di ba? Sabi ni Jinggoy. Mga ganun, di ba? Yun o yan. Ang nahuli ho nila, Bishop. Sabi natin, Bishop. Pero para sa akin, parang pon lang to si Alice Go. Gamit. At yun hong yun hong Pogo Hub doon sa likod ng munisipyo ng Banban, forfeited na ho yata, di ba? Malaki ho yun. Ang laki nun. Tarlac, Banban, baka pwede nyo gawing, yung iba dyan, eskwelahan. Yung iba naman, gawin yung ospital. Malaking tulong yan sa ng Banban, di ba? Ganda ng pagkakagawa, puta. Naka yun, nakabakod yun, buong yun. Talagang billion din siguro ginastos doon. Ganda. Kaya, para sa akin, hindi ho yan successful. Dahil sinabi na nga ni Senator Gatchalian, sad to say, na maski nagkaganito, yung mga malalaking tao, wala na dito sa Pilipinas. Di ba? Yan ho tayo. Yan ho ang nangyari. Kaya wala akong dapat, ang nahuli nila, barya. Yun hong buo, nakatakas na. Di ba? Yung Cassandra Leong, asan na? Yun lang ang masasabi ko dyan. Di ba? Mahina pa rin ho ang natin. Dito. Mahina o talagang pinatakas yung mga malalaking tao sa likod nitong sindikato na to. Di ba? Ito, ano ang mangyayari kapag si Sara Duterte ang sumunod na Pangulo? Ito. Ano mangyayari kapag si Sara Duterte na ang susunod nating Pangulo sa 2028? 1. Lalaganap ang graft and corruption. 2. Mapapauwi si Digong nyo. 3. Maabswelto si Quiboloy. 4. Maibenta ang West Philippines C5. Magiging probinsya ng China ang Pilipinas. 6. Magkakaroon ng tukhang double barrel. 7. Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. 8. Si Baste ang magiging anti-drugs at crime czar. 9. Maabswelto si Harry Roque at magiging chairman ng PAGSCOR para maibalik ang Pogo. 10. Si Quiboloy ang magiging divine spirit advisor ng Pangulo. 11. Babalik ang ROTC. 12. Si Maharlika ang magiging general manager PCSO. 13. Si Kitty Duterte magiging chairperson ng MTRCB. 14. Maabswelto si Alice Guo at tatakbo ulit ng governor ng Tarlac. 15. Si Banat, by tagapagsalita ng Pangulo. 16. Maabswelto si Atong ang 17. Davao na ang magiging kapital ng Pilipinas. 18. Magiging legal na ulit ang online e-sabong. 19. Magaganap na ang The Big One. 20. Maghihiganti sa mga Marcos. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip.
Halat niyo. Yung pating ng mga ito. Naman yan. Ay, hindi ho ano yun. Hindi ho imposible mangyari yun. Posible mangyari yun. Pag nga, pero palagi ko, hindi naman mangyayari, no. Pero ang gulo-gulo, no, mga boss. Sa totoo lang. Oo. Dahil nga si PBBM, sasabit, no. Pero, yun nga, paulit-ulit, kung siya ang mastermind, bakit pa siya magpapaimbestiga, di ba? Ng mga anomalya. Kung alam niyang siya ang mastermind dyan, di ba? Yun lang yun. Yun ang pinag-uusapan ngayon, eh. Dahil, pero, balik tayo sa tanaw. Nung panahon ni Erap, napalaya si Manero, yung kriminal na kumain ng utak ng pare na pinatay nila, pinugutan ng ulo. Oo, napalaya ho yun. Napirmahan ni Erap ng absolute pardon. Oo. Kaya nagkaroon ho ng malaking gulo nun. Kaya si Erap, marami hong bumatikos kay Erap. Sumagot si Erap. Sabi ni Erap, hindi niya raw akalain na ano yun. Ang naging rason ni Erap, no? Sa dami raw ng mga kailangan niyang pirmahan sa lamesa niya at sa dami ng dinaanang matatalinong utak ng mga nasa ibabaw na ng lamesa niya na for signature, alam niya na wala nang problema. Kaya pirma na lang ng pirma si Erap. Dahil, siyempre nga, tatalino nung dinaanan eh. Baka ganyan din ang nangyari kay PBBM. Napaikot siya ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya nung nakita niyang ganun, puta, imbestigahan yan. Ganun. Si Erap naman, nung pinaaresto niya ulit si Manero, balik siya kulungan si Manero. Kumakaway pa si Manero ganun doon sa aeroplano, umaakyat siya eh. Dahil nabigyan siya ng absolute pardon eh. Binawi ni Erap yung kanyang desisyon ng absolute pardon kay Manero. Pinatakip niya ulit. Parang ganun din tong kay Erap, no? Yun yung nangyari nung panahon ni Erap. Kasi talagang dapat, kung babasahin nga naman ng presidente, lahat yung kanyang pipirmahan na papeles na for signature niya, putres, lalong mabagal. May dinaanan na nga yan na matatalinong tao eh. Nagdaan na kila Bersamin yan, o just, ang tali-talino ni Bersamin, di ba, maraming dinaanan niyan bago dumating sa mesa niya for signature, di ba? Pero doon sa yung away ni, balik tayo kay Amy Marcos na. Dapat si Bongbong, maksyon siya dito. Nangyari ho itong away-away na itong kapatid-kapatid. Kung natatandaan nyo, mamaya may tatapi ko ho yan. No? Pero pipitikin ko lang ho ngayon itong to. Kung natatandaan ninyo, yung Iglesia ni Cristo, di ba? Nag-away-away din yung pamilya. Ano ginawa ni Manalo? Pinakulong yata niya yung Angel Manalo eh. Pinakulong yata niya yun eh. Kinasuhan yun. Kulong. Pati nanay niya, tiniwalag na nila. Tiniwalag niya sa sindikato. Sa Lirehilyon nila. Diba, magulo nun, di ba, mga friend? Dahil sumisigaw yung kapatid ni Manalo na, ganito kami, ganito, ganon. Talagang ang daming gulo-gulo, di ba? Parang ganyan din itong nangyayari kay Amy Marcos. Tsaka kay Bongbong. Sigaw na sigaw yung Amy na, adik yung kapatid ko. Ito ganito. Wala na sa pag-iisip. Droga sobra. Di ba? Ganun din ho yung nangyayari ngayon. Kung ano yung nangyari kay Manalo, na gulo nila nun. Pera rin ang pag-uusapan doon. Dahil ang laki-laki, mga ganun. Tungkol sa pera, ang usapan doon. Ito naman, gusto mangyari ni Amy,
mapababa na nga to si Bongbong at uwi na ika tayo at magpagamot ka mo. Nagdarantalo talaga. Diba? At nauupo na yung aking darling na si Sara. Di ba? Okay. Ay nako mga friend. Sa totoo lang nga yun. Kung hindi lang si Sara Duterte, ang vice presidente, tapos na si Bongbong. Tapos na siya. Talagang yung nakapaikot kay Bongbong, ang naging problema niya. Yun ang naging problema niya. Hindi niya kaya. Susunod siya at susunod gaya si Bersamin, justice yata dati nasa Supreme Court din yan di ba? O napakatalino sa batas. Diba? Paano ko questionin nga rin ni Bongbong yung mga sinasabi niyan? Siya susunod na lang siya dyan dahil tatalino nga sa batas di ba? Sa palagay niya mga boss. Di ba? Magkulab na tayo mga friend. Mamaya, baka makasingit ako isang vlog pa. Si Bersamin, di ba? Tumanda na, punong-puno na ng batas ang utak niyan. Si Martin Romualdez, abogado rin yata si Martin Romualdez. Mataas din ang pinag-aralan. Si Presidente, hindi nga nakapagtapos ng pag-aaral Di ba? Paano ka makikipag-debate nga sa mga ganyan? Yung pangarap ni President Marcos di ba? To be a rockstar at saka astronaut. Siya nagsabi niyan. Kasi nga magaling daw siya sa science. Di ba? Kaya may mga balita na baka may magpapile na impeachment daw kay Bongbong. Pero sabi nga ni Winnie Monsod, nasa kawali tayo. Gusto niyo pa lumipat sa apoy? Pasilito mabait, shout out Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani, balutahin mo ang mga kawatan. Kawatan na yan, Kasani. Hala, bakbakan mo ang mga yan. God bless your family. God bless Kalat niya. Kalat niya ulit nasabi nasabi ko na wala kang karapatang maging presidente kung naabot mo lamang ay diploma sa social studies. Ito naman. Kasi uutuin at lalamunin ka lamang ng mga matatalino na nakapaligid sa iyo. Sabi ko na rin dati yan. Ganun lang kasimple yan. Dapat pauwiin ka na lang sa Ilocos at pagtanimin ka na lang ng saging. Ay, kalat niya. Apoy, thanks sa intermission, Kasani. Lumalagablab na naman ang dugo natin. Thanks ulit, Kasani. Appreciate it. 3GC ho po. Kalat ni, masyado kang ini-spoil ni Sir Rox. Kayo baka magselos ang sweetheart mong si Sarah Jing. Banatan ka nun. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Para sa akin, medyo may tama ang sinasabi itong si Winnie Monsod. Kaya lang di pa din ako naniniwala na may alam si BBM dito. Pwede. At tungkol sa insertion na 100 billion, bakit may binito daw itong si BBM na halagang mahigit 100 billion din? Kaya ang gulo naman ang issue na ito. Ewan, pero believe ako dito kay Lacson dahil nag-iimbestiga na din siya dito at mismo siya di naniniwala may alam si BBM dito. Sa totoo lang, Elizabeth, pati ako. 3JC Hope sumagot, honestly, ako di ako naniniwalang may alam si BBM. Pares na tayo. Di ako maka-BBM para lang malaman ninyo. Logic lang kasi. Bakit mag-aaksaya si BBM ng panahon na isiwalat itong issue na ito kung siya ay involved dito? Yun nga, yun din na nasa isip ko. Ang mga politiko, wise mga yan. At may palusot na mga yan pag nagkabukuhan. Pero, ang mga palusot nila, kalimitan, di nakakalusot. Hindi ipapahamak ni BBM ang pwesto niya sa Malacanang kung sangkot din siya.
ang napipil ko idinamay siya, paikot ang issue at dinamay si BBM para maalis ang issue sa mga tunay na salarin like mga Dismaya at Marcoleta, Quezon de Bola at marami pa sila. O, di ba? Tama yan. Oo. Ang inaano nga doon, pumirma. Kaya nga, di ba? Kasi erap din, napirmahan niya yung absolute pardon ni Manero. O, di ba? Ang kinatwiran niya lang, puto, wala nang basahin ko lahat yan, 4 signature sa lamesa ko. Ang dami-dami yan. Ang dami ng dinaanan na magagaling na utak dyan. Tama naman si Erap doon. Diba? Baka yun na nangyari dito kay PBBM. 3JC Hope. Elizabeth Escarel ito. Good evening, Sir Rox. Para sa akin, medyo may tama sinabi. Nabasa ko na ito. Porping Peña, shout out from Baguyaw. Good evening, idol. Kabuyaw pala. Porping Peña ulit to. Si Rox, yan si Amy, ang nagpapatay kay Archimedes Trajano. Subaybay ko yan. Oo. Noong mga panahon kasi na yan, tungkol niya sila Archimedes Trajano niya, naririnig ko lang. Pero busy ako mangumbra sa karera eh. Tsaka wala akong masyadong sa nangyayari ng martial law. Kasi mahirap eh. Lubrida Lubigo. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you. Stay safe and healthy. Yan ang inabot mo, Bongit, Bleng-blong. Kasi ang nakapalibot sa iyo ay mga alipores ni Dutae. Yun. Shout out, Michelle Edwin, pare Mike. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Sa kagaguhan ng ilan nating mga kababayan, ngayon, buong bansa ang nagdurusa. Walang pumapasok ng mga investor dahil sa mga nangyayaring kaguluhan na gawa ng mga Duterte. Totoo yan. David Uleto, Karox, usap-usapan na baka nadihado yung si Amy, haba na baba sa hatian ng yaman nila. Kaya nagkakaganyan. Di po ba si BBM ang ginawang administrador ng state ni Marcos Jr.? O yun nga. Baka po kasi ang nasa isip ni Amy ay dapat siya ang pinakamatanda sa magkakapatid. Pwede. Pero baka naman naisip ni Apo Lakay dahil sa di naman po matatawaran ang karunungan niya na di nga niya kadugo itong si Amy, kaya si BBM ang ginawang administrador ng kanyang naiwang yaman. Pwede. Ramon Valencia, shout out. Bossing, baka pati yung mga nakakulong, makalaya pa at mabigyan pa ng medalya. O, totoo. Ramon ulit o. Bossing, ang daming kading magaling, pero hindi pinupwesto ni BBM. Ang ipinwesto niya, tao pa yan ni Gongs D. At si Atty. Claire lang yata ang the best. Sang-ayon ako sa iyan, Ramon. Pero hirap na hirap si Atty. Claire oh. So David ulit oh. Tama po kayo, Karox at mga ka-warriors. Kung ang kanyang kapatid na si Ading ay naipagkalulo niya ang mga Duterte pa, kaya malamang sa alamang na kapag nakuha na ng mga Dutae ang gusto nila, itsapuera na si Babalina. Totoo yan. Hindi ba naisip ni Amy yun? Wala nga isip eh. O baka naman nadali na din ng botox ang utak niya at umurong at lumiit na din. Totoo. Ramon ulit oh. Bossing, medyo natuwa akong kay Gadong. Napanood ko, sinita niya si Senator Sandok. Yun lang yata ang nagawa niyang maganda. Ay nako. Rodelia ulit to. Sir Rox, naguguluhan na ako talaga. Ang daming issue sa gobyerno natin. Basta sir, dasal lang po tayo na malampasan ni BBM ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Talamak na po talaga. Ingat po tayong lahat at sa mga kabosing. God bless us all. God bless, Rodelia. So, nag-ano si akala kasi ni Sara, magtatagumpay sila sa kanilang kuweta kanila. Nakapwesto na pala siya sa Manila Hotel para manumpa.
Nakabarong na nga eh. Nakasuot na ng barong. Manunumpa na raw. Hindi nakaginip ng gising. Ha? Mary Lebron, shout out. Greetings from Baguio City sa Rox. No skipping ads. Mary Grace Santos. Oh. Good morning po, Karos. Nakakalungkot na si PBB ang sumasalo ng kawalangian ni Duterte. Mas okay na tapusin ni BBM ang term niya kaysa pumalit ang may sayad. Lalong lulubog ang Pinas pag may saltik ang papalit. Pero sana tama. Walang dapat sinuhin ang investigasyon sa korupsyon. Salamat po. Dapat. Talagang dapat wala. Friends, Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out. Apolinar. Analisa, shout out mga friend, ha. Si Rox, sabi niya, pareho po tayo ng sapantaasa at iniisip. Kasi sa sobrang bait po at amo ni Muning Kuting, sa totoo, hindi bait eh. Para sa akin, tama ang sabi nila Winnie Mingsod. Stupid. Oh, napaikot siya eh. Tsaka hindi niya talaga kaya dahil lintik yung mga kinuha niyang alalay, lintik at tatalino. Eh, yung talino naman, hindi ginamit sa katinuan. Ginamit sa kawalangyaan. Oo, kaya nagkapahapahamak. Ang puta na. Oo. Sa totoo lang, parang si Atty. Claire na lang ang tumutukod eh. No? Grabe. Tuloy natin kay Prince Shelvin, no? Masyado po siyang inabuso ng mga nakapaligid sa kanya. Yun, alam po kasi nila, kayang-kaya po nilang paikutin at utuin si Muning Kuting. Kaya ayan po, Sir Rox, ang nangyari. Yun nga eh. Kumbaga po, Sir Rox, napakalaki na po ng sunog bago pa naapula. Bago pa po naapula ang apoy. Mabuti nga lang po at nahabol pa po kahit paano. Maski nung una pa lang po, Sir Rox, wala din po akong tiwala dyan sa mga alipores na buhaya ni Muning. Eh, pares lang naman tayo. Wala nga naman. Ako ayun ako. Lalong-lalo na po dyan kay Bersamin. Dapat po dyan, pag napatunayan po talaga, di lang po kulong, dapat bitayin po lang silang lahat. Para yung pong mga buhayang hagum, medyo pepreno po ng konti sa pagnanakaw. Naku, napakahirap niyan, Tia Delica. Para na rin po silang pumatay ng katakot-takot na kababayan natin dahil dapat po ang taong bayan ang nakinabang at di po inanod ng baha ang mga nagdaang bagyo. Samantalang yung pong mga pusakal na magnanakaw, wala pong awa. Talagang sinagad-sagad po ang kanilang pagkaduhapang sa pera. Di na kayo natakot at nahiya sa Diyos at sa mga balat ninyo. Dapat sa inyo sunugin din ang buhay. Mga pinutukan kayo ng lintik, mga buwisit talaga, Sir Rox. Totoo. Nakapanggigigil po talaga sa galit, mga leche. Parusahan sana kayo ng malupit ng tadhana. Dahil sobra ninyong kinawawa, ang pinadapa sa hirap at dusa ang mga kapwa ninyo Pilipino. Pinatayin nila halos. Mga pinutukan kayo ng lintik, nako, baka di na lang ako makapagpigil, magkasala ako kay Lord. Kasi, baka kung ano pang masakit na salita ang masabi ko, Sir Rox. Ikaw, Muning, bawasan mo na ang masyadong pagkadakila. Lahat ng mga inapoint mo, ginawa kang gago at inutil. Sakit. Kaya eto tayo ngayon, damay-damay na sa pagkadapa at pagpapahinog ng bukol. Mas maraming matino, gamitin mo ang utak, hindi ang pagiging sobrang bait at lampasot. Sa kangkungan, tayo lahat pupulutin pag ikaw, di pa natauhan at nagising sa bangungot. Ay nako, Tia Devi. Yun nga, yan guys. Pastor John Lagon, my friend, shout out, ha. Bukas, Pastor, baka magkwentuhan tayo. Pagka okay lang sa'yo, ha? Message kita. Pagka kung masarap magkwentuhan, pagkakwentuhan natin itong mga nangyayari na to. JJ Show po ito. Hello, Sir Rox. Yan ang mga sinasabi ko, di ba?
ayaw ng AFP kay Sara. Ano sila, bali? Para si Sara ang gawin nilang presidente at ibenta ang Pinas sa China. Oo, ang AFP ay hindi stupid para gawin yan. Kung si Sara din lang ang ipapalit nila, wag na lang. Mas nasa mabuti tayong kamay sa pamamahala ni BBM dahil kapag si Sara ang nakaupo sa Malacanang, todas lahat. Talagang todas Lalo na yan si PBBM. Naku, puta yan Huhukayin yung bangkay ni Apu Lakay at itatapon sa West Philippine Sea. Yan ang plano ng Gaga. 3J Siopolito. Sir Rox, ano nangyari dyan sa INC at Manang Aimee sa pasabog kuno? Kita mo naman ang kanilang sumabog. Sa kanila sumabog ang pasabog ni Manang Aimee. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Kasi nga, ayaw ng langit ang ganyang mga kilos. Totoo. PJ ulit Alam mo, Xerox, naniniwala ako na ang Diyos na talagang kumikilos para sa bansa natin. Siya na ang gumagawa ng mga miracles tulad ng pagkakakulong ni Gibbs at Gongdi, ang pagkaka-deny ng mga motion nila Gongdi at ICC. Ang miracle na pagkakabalik kay Enrile Ernie Tebes, biruin mo, mapabalik siya ng Pinas, samantalang buhay hari siya sa Timor-Leste. But the Lord has His way to bring them back to the Philippines para mapagbayaran nila ang mga kasalanan nila. Kaya itong ginawa ni Manang Aimee, nega ang dating sa kanya. Totoo. Siya ang may lumabas na Messiah din. Wizkid, shout out. Wala na mister lang nabulok ng government ng Philippine dahil sa demonyo. 3J Show pala to. Itong si First Lady, wagas din ang banat kay Aimee. Fake daw ang mukha ni Aimee. Naniniwala ako sa inyo, Madam First Lady. Sige lang, Madam First Lady. Nasa likod mo kami. Aimee, humingi ka na ng tawad sa taong bayan at baka mapatawad ka pa nila. Marilo Pabianak, shout out Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Best regards din po kay Nanay Cecil. Wala nga po tayong magagawa sa ngayon. Magtiis at manalangin na matapos ang presidente termino at huwag makaupo si Sara para sa kabutihan ng bansa at nating mga Pilipino. Tila naigisa ang presidente nang di niya nalalaman. Totoo yan. Totoo yan. Nagsiabuso ang mga nasa likod. Pera-pera lahat. Sila hindi para sa bayan. Totoo. Yun nga Pero ako, expected kong mangyayari yan. Kasi nga, yun nga kita mo naman, party-party pa yung mga congressman. Kasama si PBBM, kantahan sila, sing-along sila, saya-saya, Kaya alam nila, kayang-kaya na paikutin talaga to si BBM, nangyari naman yan. Pero ngayon, nung nalaman niya, tangin na diba? Merong outside, ako sa totoo merong nakapagbulong dito kay PBBM na hindi taga Malacanang. Merong nagmalasakit sa kanya na natauhan siya na gumalaw ka, yari ka, tapos ka na. Kaya yun na. Kaya nung sa SONA, ayun na, nagsalita na. Tuloy natin to. Marilo Pabian ulit to. Nahatulan na po si Alice Goo. Reclusion perpetua. Isang maki sa farm daw, kulong ang inabot. Very young pero sa kulungan nilang mauubos ang kabataan niya. Sayang pero yun ang pinili niyang buhay. Nagpailalim siya sa demonyo. Nagpagamit siya sa demonyo. Ano mangyayari sa kanya? Di ba? Diba? At least nakapamuhay siya ng masarap. Diba, anak? No. Oy, mission accomplished mga boss, no? Shout out Jan Dimango, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. Boyong Kong Balong, Kinawa, Japan. Long time no see tayo, no? Long time no talk tayo, Hanggang mamayang gabi po, baka makasingit ako ng isang maganda-gandang topic tungkol dito sa kapatid na si Aimee Haba na Baba, no?
At sa aking kapatid ng aking asawa, no? Baka lang, hindi ko sigurado. Anyway, magandang gabi po, mga friend. Dasal. Huwag po tayo bibitaw. No? Hirap no? Ay, nako. Yun lang o yan. Pwede hong ganun nga nangyari dyan. Napaikot siya nung nakapaikot sa kanyang mga tao. Good night.